Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po para mamaya ma-update ko po kayo muli sa lagay ng ating panahon. So as of now, apektado po tayo ng tinatawag po natin na shear line sa ilang bahagi po, eastern section po ng Visayas, northeast monsoon naman po, at easterly sa bandang South Luzon area po. At ngayon po yung binabantayan natin na active LPA ay tuluyan na nga pong nawala ito sa ating Philippine area of responsibility, pero hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na anuman pong oras within 24 to 48 hours under observation po ay posible pong magkaroon ulit or lumabas po itong sinasabi natin na active LPA. Madalas po minsan nanggagaling ito sa labas ng PAR, meron din pong bibihira pero nasa loob din ng Philippine area of responsibility. So pinag-iingat pa rin po yung mga lugar po ngayon na nakakaranas po ng easterlies at northeast monsoon sa bandang Visayas. At kung may mga lakad po kayo, ugaliin na lang po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote panlaban nga po kung sakali po magkaroon ng pag-uulan dahil nangalin po sa mga localized thunderstorm at mga rainfall shower na biglaan po nating nararanasan madalas yan tuwing hapon at sa gabi. Tulad na nga lang po ng aking sinasabi, wala naman pong active LPA ngayon or sama ng panahon sa loob po ng ating Philippine area of responsibility, pero ang pinapangambahan po natin ngayon yung nasa labas nga po ng PAR, which is meron po mga sama ng panahon or mga cloud cluster na posible nga pong maging isang ganap na active LPA, posibleng maging bagyo or super typhoon. So yun po yung patuloy natin binabantayan dahil yung mga sama po ng panahon or mga active LPA typhoons po sa labas ng PAR, yung posible pong magtulak dito sa mga LPA na ito o mga cloud cluster na mabuo, papasok po sa ating Philippine area of responsibility. Kapag month po ng November hanggang December, expected po natin yan, posible po magsunod-sunod ng mga bagyo, depende po sa lagay ng panahon. Kung makikita nyo naman yung panahon natin ngayon, malamig po, madalas tuwing hapon, sa gabi at sa madaling araw. So ina-expect natin bago po matapos itong buwan ng Nobyembre, 2 hanggang 3 pang bagyo ang posibleng pumasok sa ating Philippine area of responsibility. And hopefully wala naman sanang bagyong pumasok. So mag-ingat pa rin po yung mababang lugar sa Metro Manila, Visayas at sa Mindanao, yung madalas pong binabaha dyan. Kapag meron po tayong alert or hypnosis po ng mga rainfall shower, mga localized thunderstorm, maging alerto po tayo sa lagay ng panahon. Gayun din po sa mga landslide prone areas sa matataas na lugar, especially sa Mindanao, dahil dyan po talaga madalas dumadaan eto nga pong mga bagyo tulad na lamang nung nakaraan na bagyong Kabayan. So mag-ingat din po tayo, number 1 lalong-lalo na sa paglindol po nung nakaraan lamang ang dami pong namatay sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil nga po sa napakalakas na lindol. Tulad po ng aking sinasabi, maging I'm ready po tayo, maging responsable po tayo sa bawat oras dahil never po natin mapepredict ang galaw po ng panahon ng bagyo. Ang sakuna po hindi natin talaga malalaman kung kailan po mangyayari. So mas maganda maging handa tayo. Ngayon po wala pa naman bagyo, so hindi po tayo dapat magbunyi, dapat maging handa pa tayo lalo. Linisin yung mga estero na pinagmumulan ng pagbabaha para in case magkaroon ng malakas at biglaang pag-uulan, hindi po tayo magkakaroon ng pagbabaha. Patuloy ko po kayong i-update and please pakiusap po, pakishare po ito, like, subscribe, and pahit na rin po na notification bell para mamaya po sa mga susunod update natin ay mai-update kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.